Good day mga boss, gagawa na naman tayo ng pyesa. Isang pyesa na naman na walang hingahan. Lineworks, di ba? Ayan, big shoutout sa kliyente ko dyan, kay Madam Queenie. Isa kang alamat. Napakasakit na ipapagawa mo ngayon, puro linya, tapos sa likod pa ng binti. Pero yun nga, malaking shoutout sa kanya kasi nga tiniis niya yan. Walang galawan, walang hingahan. Hindi kami nag-time out dyan kasi nga kayang-kaya naman yung tiisin. And share ko lang din sa inyo yung gamit ko dyan na liner is 9RL tsaka 11RL tapos 3RL kasi magpo-pointilisi, mag-whipping ako dyan sa mga shading niya. Hindi tayo gagamit ng shader, mas malinis kasi siyang tignan pagka ginamitan natin ng whip shading. And sa voltahe ko dyan sa 9RL tsaka 11RL is 9 tsaka 8 volts tsaka 9 volts. Hindi masyadong recommended ang depende, nagkakatalo pa rin sa machine ha. Nagkakatalo pa rin yan mga boss sa machine kasi kung sobrang lakas ng machine mo maaaring makabugbog ng balat. Tsaka depende din dun sa area na paglalagyan kasi may mga area na madaling pasukan naman ng ink na hindi na kinakailangan magtaas ng voltahe. Nagkakatalo pa rin yan sa machine, sa pulso, kung gaano kakabilis mag-pull ng linya. Doon din yan nagkakatalo. Hindi yan nagkakatalo sa hindi lang yan nagkakatalo sa isang bagay. Maraming bagay na dapat i-consider kapag ka mag-outline. Kasi magugulat kayo, nag-outline kayo, ang bagal niyo mag-outline, tapos magugulat kayo makintab yung outline niyo, yung pala sugat na yung sugat na yung inabot ng linya. Totoo, nakakahiwa po ang paglilinya. Kaya nga pakiramdam po natin pag nililinyan tayo is para tayong biniblade. Pero yun talaga ang totoo doon. Para po talaga tayong biniblade ng buhay. Pero syempre tolerable naman. Hindi ko kayo tinatakot. Pero tolerable naman. Lalo pat ang pyesa nyo is talaga magagawa ng maganda. Syempre worth siyang tiisin, di ba? Bali dito sa ink na gamit ko dyan is triple black. Hindi na kasi ako gumagamit ng ordinary black, yung mismong dynamic yan, dynamic triple black. And hindi na ako masyadong gumagamit gaya na sabi ko kanina ng regular na black. Kasi at least kahit paano ito, matingkad yung pagkaka-black niya pag gumaling. Pero hindi siya katulad niya Huwag niyo siyang i-compare kay intense triple black kasi yun talaga solid talaga yun, the best yun. Nakatry ako mag-cover up nun, napakatingkintab ng pagkaka-black niya. Ito solid din naman to, worth it naman to pag binili niyo. Worth it siyang ipaload dun sa regular black. May kamahalan nga lang siya ng konti dun sa regular black, pero worth it naman. Magandang outcome pagka gumaling, lalo pag nagawa ninyo ng maayos yung pyesa. And ayun, halos patapos na tayo dyan pababa. Hirap na hirap ako dyan kasi nga yung namin, yung ginagawa namin pyesa is puro linya talaga. Alam na mga kapwa ko tattoo artist yan, isa sa kahinaan namin yan, isa sa kahinaan natin yan mga boss, diba? So dyan sa mga kapwa ko tattoo artist yun, shoutout sa mga kaibigan ko tattoo artist na patuloy na sumusuporta. And ayan, halos patapos na. And syempre big shoutout dun kay Madam Queenie kasi bukod sa hindi ko paghinga, hindi rin talaga siya gumagalaw dyan. Hindi siya nag-react yung tinutuso ko, walang galaw-galaw. Kaya big credit sa mga ganong kliyente na kayang tiisin yung pinapagawa nila. Kasi isa yan sa malaking bagay. Actually itong pyesa namin, inabot lang to ng almost 2 hours lang. Hindi to nagtagal kasi nga well coordinated kaming dalawa ni Madam, hindi siya gumagalaw, hindi siya naglilikot. Isa sa malaking factor yun para mapabilis yung pyesa. Wala kaming timeout ni Madam Queenie dyan. Isa sa malaking factor yung yung parehas kayo nung tinatatuan, yung nagtatato at saka yung tinatatuan. Parehas kayo na hindi nahihirapan sa sitwasyon. Kasi pag nahirapan si artist, mahihirapan din si client. Kasi the more na tumatagal yung trabaho ni artist, the more na tumatagal din yung pagtitiis ni client. Kaya dapat parehas lang talaga kayo na nagtitiis. Diba? Bali dyan, patapos na ako dyan, nag-whip shading na ako dyan, nag-i-stippling na ako kasi
yan ang napili ko na ano, hindi ako, sabi ko kay madam, hindi ako mag-shader kasi nga mas malinis tignan pag nag-stippling, diba? Tapos hindi naman kaputihan si madam pero pasok pa rin yung ano, yung texture nung ginawa namin sa kanya. At ayan, happy naman siya sa naging outcome niyan, kaya big shoutout kay Madam Queenie. Sana masundan pa ng next project ito. Tapos ayan na yung finished product namin, diba? Malinis siya papaano. Yung hindi ko na kasi namin sinunod dyan yung original design kasi nga bukod sa brown skin yung pinagayahan, hindi talaga kalinisin yung pagkakagawa. Kaya nag-request ako na i-custom ko siya, pinayagan naman niya ako at ayan yung amin naging resulta. Ayan, malaking thank you kay Ma'am Queenie sa pagtitiwala, malaking thank you din sa mga nanonood ng mga video ko sa YouTube channel ko, sa Facebook page ko, sa TikTok ko. Follow niyo lang ako. Maraming salamat. Enjoy!